isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning po, pakaway po mga kapatid, kung klaro po ako sa inyo. Ayan, praise God. How about yung mga kapatid natin dyan sa Silay? Female dorm, okay ba ako sa inyo? Pakaway po. Ayan, thank you very much mga kapatid. At ito po, nandito na naman tayo para makinig sa salita ng Panginoon. At maikli lamang ito mga kapatid, kaya mag-focus po tayong lahat. Amen? So bago po tayo magsimula sa ating pag-aaralan sa umagang ito, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Tayo pong lahat ay yumuko mga kapatid. Hallelujah Lord, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na ibinigay mong muli sa amin para po sa ganon ay makapagkinig at makapag-aral po kami ng iyong mga banal na salita o Diyos, dahil alam namin o God na sa pamamagitan ng banal na salita mo kami po ay lalago sa aming pananampalataya. Lalawak po ang aming pangunawa at lalalim po ang aming pundasyon sa inyong pangalan at inyong mga salita, Panginoon. Lord, dalangin namin muli ang iyong Holy Spirit, O God, na siya pong kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon, na siya pong magbigay sa amin ng kaunawaan at kaliwanagan, Panginoon. Dahil alam po namin na sa sarili naming pangunawa, hindi po namin kayang unawain ang kabanalan mo, Panginoon. Pero salamat dahil nandyan ka palagi, yung Espiritu mo palagi, Panginoon, ang siyang nananahan sa bawat isa na nagpapaliwanag at nag-explain po sa amin kung paano namin uunawain ang iyong mga salita at kung paano po namin gagawin ang mga ito. Kaya isinusuko po muli namin ang aming mga buhay, ang aming puso at mga isip, O God. Occupy us, Lord, at gawin mong matabang lupa, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin. Salamat po. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. So ngayon po mga kapatid, ay alam ko po na nandito tayo para po sa ganun ay papurihan ang Diyos. Ayan, napakagandang tignan na talagang naka-focus tayong lahat. Ano? Alam niyo mga kapatid, kung nagpo-focus po tayo sa salita ng Diyos, nagpo-focus din po ang Panginoon sa salita natin. Kasi alam niyo marami tayong kahilingan, di ba? Sino po sa inyo ang nananalangin? Humihingi sa Panginoon. Ayan, di ba gusto nating tugunin ni Lord? Gusto ba nating tugunin ni Lord? Pa-thumbs up? Yes! Humihiling tayo sa Panginoon at gusto natin na tugunin ng Panginoon or answeran ng Panginoon or sagutin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Pero ang isang susi po para mapansin po ng Panginoon ang ating mga panalangin ay kung nakikita niya na pinapakinggan din natin ang kanyang salita. Kasi kung ano ang itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Kaya kung itatanim natin ngayon sa umagang ito, na pipapakinggan natin ang mga kalooban ng Panginoon, ay hindi madaya si Lord. Alam niyo, hindi madaya si Lord. Kung nakikita niya na pinapakinggan natin ang salita niya, papakinggan din niya ang bawat hinaing ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya, ngayon po mga kapatid, ay pag-aaralan po natin ang isang bagay na darating. At nalalaman po, naririnig po natin, every time that we come into attend our Bible study, habang dumadalo po tayo sa ating Bible study, napapakinggan natin na malapit nang darating ang ating Panginoon, that Jesus is coming soon, di ba? Napapakinggan natin sa mga preachers at nababasa din natin sa ating Bible na darating ang panahon na darating si Jesus para kunin ang kanyang mga anak, kunin ang mga tao na nananampalataya sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga kalooban. Yan po ay isang katotohanan, hindi po haka-haka, hindi po akala lamang. Mangyayari po talaga yan dahil yan po ay nakasulat sa banal na kasulatan. Pero napakagaling ng Panginoon at talagang matindi yung pagmamahal ng Panginoon sa tao dahil bago pa man darating yung panahon na yan, gusto niya na ihanda ang bawat isa sa atin. Kasi alam niyo mga kapatid, kahit alam po natin, kung hindi tayo nakahanda, ay hindi po tayo dadalhin ng Panginoon sa kanyang kaharian. Kagaya din ng bagyo, nag-a-announce yung radyo o yung TV at sinasabi na, darating ang bagyo. Maghanda kayo. Napakinggan mo. Wala kang ginawa para iayos ang bahay mo o para protektahan ang pamilya mo. Nag-relax ka. Nung dumating yung bagyo, akala mo ulan lang. Akala mo ambon-ambon lang ang darating.
napakalakas na bagyo, ayan. Tinangay tuloy yung bahay mo. O kaya, inalod tuloy yung mga kasangkapan mo. Dahil hindi ka nakahanda. Ganon din po mga kapatid sa espiritual. Kahit napapakinggan po natin ang salita ng Diyos, laging sinasabi, darating na ang Panginoon, tayo ay maghanda na. Pero kung walang naghahanda, kahit napapakinggan po natin, ay wala pong mangyayari sa ating buhay. Mapapahamak po tayo at ang delikado o napakasakit na destinasyon or kahihinatnan ng tao na hindi nakahanda ay wala pong iba kundi impyerno. Pero salamat sa Diyos, nandito tayo sa Bible study na ito para matutunan natin kung paano po tayo maghahanda para sa pagdating po ng ating Panginoon. Dahil ang pagdating po ng Diyos ay hindi po natin alam. Maaaring siya ay dumating sa umaga, hapon, tanghali, or midnight, hating gabi, or madaling araw. Amen? Hindi natin alam. Walang nakakaalam. He will be coming like a thief. Darating siya na parang magnanakaw. Pero hindi po magnanakaw ang Panginoon, Darating siya na parang magnanakaw. Bakit inihalin tulad ang pagdating ng Panginoon sa isang magnanakaw? Kasi ang magnanakaw po ay hindi po nagpapaalam. Hindi niya sinasabi na, kumpare, magnanakaw ako sa iyo sa 12 o'clock midnight. O kaya, magnanakaw ako sa iyo 10 o'clock. Hindi. Hindi siya nagpapaalam. Darating siya sa panahon na hindi mo alam. Ganon din po ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya kailangan nating maging alerto at maghanda. Amen? Kaya paano po ba tayo maghahanda? Yan. Alam niyo po kasi ang Bible, sabi po nila, Bible is B-I-B-L-E. So, basic instruction before leaving earth. Instruction ng Panginoon, ang Biblia habang pinag-aaralan natin, ay ito yung mga alituntunin para bago tayo lumipad or bago tayo pumunta sa kaharian ng Panginoon. Kaya ito na po. Unang-una, paano ba tayo maghahanda? Sa Mark chapter 14, verse 38, makikita po natin dito. Nasusulat po sa Biblia na sabi niya, at sinabi niya sa kanila, sa kanyang mga alagad, sabi ni Jesus, magpuyat kayo at manalangin para hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Kaya ang unang paghahanda po na gagawin natin is watch and pray. Magpuyat or huwag kayong matulog. Ibig sabihin ng magpuyat or huwag matulog is huwag niyong tulugan ang inyong pananampalataya. Magpatuloy kayo. Stay awake, stay alert. Yun ang ibig sabihin. Maging alerto tayo at manalangin. Importante ang pananalangin. Alam niyo po mga kapatid, kung tayo po ay laging nananalangin, malakas po yung connection natin sa Panginoon. Kung tayo po ay palaging nananalangin, napapalakas yung relasyon natin sa Panginoon. At yan din po yung protection natin against all kinds of evil. Kung tayo po ay prayerful, laging nananalangin sa Panginoon. Pero ang pananalangin, mga kapatid, hindi lamang po yung, Lord, pahingi ng ganito, Lord, pahingi ng ganito, Lord, pahingi, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito. Hindi po one-sided. Kailangan unang-una magpuri muna tayo bago tayo humingi. Para naman malugod, di ba? Kagaya din ng tao, di ba? Bago ka humingi, medyo ka muna, purihin mo muna siya. Ay, ang ganda ng damit mo, kumare. Uy, pare, parang ang gwapo mo ngayon, Ang ayos ng gupit mo. Tapos mamaya, ang susunod, pwede bang pautang? O kung pinuri mo ng konti, magpapautang. Kung medyo in-appreciate mo ng konti, parang mas madaling humingi ng pabor sa isang tao. Pero mga kapatid, sa ating Panginoon, hindi po natin siya pwedeng mauto. Pero mas maganda na sa ating pananalangin, unang-una purihin natin ang Diyos. Kilalanin natin siya, sabihin natin, Panginoon, salamat sa araw na ito. Napakadakila mo. Ikaw ay makapangyarihan na Diyos na laging nakagabay sa akin. After na pinuri natin ang Panginoon, there we can ask for something. Hilingin natin kung ano ang gusto nating mangyari sa ating buhay. Pero mag-ingat po tayo. Dapat yung paghingi po natin ng pabor ng Panginoon ay tama po yung motive natin. Tama po sana yung rason natin. Baka sinasabi natin, Lord, pagpalain mo naman ako para meron akong ipagmalaki. Ay, mali. Mali yung motive natin, kaya hindi sasagutin ng Panginoon.
Amen? Yung panalangin sana natin ay nakakalugod po sa ating Diyos. Kaya yan, habang tayo po ay nananalangin, God, napapalakas po yung spiritual life natin at hindi po tayo madaling matukso. Kaya sabi niya, ang espiritu ay handang sumunod, ngunit ang laman ay mahina ang laman. Kaya yung flesh po natin, mahina po. Kahit gusto ng isip natin, gusto ng espiritu natin na sumunod sa kalooban ng Diyos, pero yung laman mahina. Pero kung lagi tayong nananalangin, pati yung laman po natin ay papalakasin ng Panginoon at mapapasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? So yan po ang unang gagawin natin. To watch and pray. Mag-ingat at manalangin. Huwag matulog. Magpatuloy tayong manindigan o magpatuloy tayong maglingkod sa ating Panginoon. Pangalawa, ano pa? In Mark chapter 13 verse 33, ano ang sabi niya sa 13 verse 33? Kaya mag-ingat kayo at laging magbantay dahil hindi ninyo alam kung kailan ako darating. Yan. Ano ang makikita natin dito na ikalawang gagawin natin? Watch with alertness. Maging alerto ka. Mag-ingat ka at lagi kang nakabantay. Kagaya ng isang security guard, ano? Hindi pwedeng matulog ang security guard. Lalo na kung yung binabantayan niya ay maraming pumapasok. Hindi niya alam na meron na palang pumasok na kawatan kung hindi siya naging maingat. Kaya sa ating paghihintay sa pagdating at paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon, maging alerto sana tayo, magbantay tayo, mag-ingat tayo. Ano po ba ang pag-iingatan natin? Mag-ingat tayo sa kung paano tayo mamumuhay. Ngayon po na napapakinggan natin ang salita ng Diyos, ay nakikita na po natin yung mali. Kaya kung nakikita natin ang isang bagay ay mali, hindi na po natin gagawin muli, di ba? Kagaya ng isang salamin. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay inihahalin tulad po sa salamin. Na, di ba kung mananalamin ka, makikita mo kung maayos ba yung mukha mo? Kung may muta ka ba? Kung may uling ba sa mukha mo? Kung tabingi ba yung buhok mo? O kaya kung yung damit mo ba ay merong mali? So, lahat ng makikita mo sa salamin na mali, ay aayusin mo kasi makikita mo na hindi maganda. Amen? Alangan naman na sabihin mo, for example, may muta ka, tapos sasabihin mo na, ay, bagay ko naman itong muta ko, kaya kahit hindi ko na alisin, hindi pwede. Diba? Pangit naman na may muta tayo, diba? Kaya aalisin natin. Ganon din po ang ginagawa ng salita ng Diyos. Nagsasalamin po tayo sa salita ng Panginoon, kaya minsan parang masakit. Ang sakit naman ng tinuro ni pastora, o kaya ang sakit naman ng tinuro ni brother, nakakatusok ng puso. Ano ba namang brother yan? Ano ba namang pastora yan? Huwag niyo pong awayin yung tagapagsalita po ng Diyos. Amen? Kasi hindi niya naman po kayo kilala, di ba? Bakit kaya alam ni pastora yung kasalanan ko? Bakit kaya alam ng tagapagturo na ito yung mga nagawa kong mali? Hindi po namin kayo kilala, mga kaibigan. Pero ang Diyos po, kilala niya ang bawat isa. At ginagamit niya ang salita ng Panginoon. Salita niya mismo ang ginagamit niya para ipakita sa inyo kung ano ang mali sa ating buhay. Ano po ang purpose ng Panginoon? Bakit kailangan nating makita ang mali sa ating buhay? Or makita ang ating mga kasalanan? Hindi po para pahayain ang bawat isa or para po lalong idiin ang bawat isa. Hindi po. Ipinapakita ng Panginoon ang mga mali at kasalanan sa ating buhay para bigyan niya tayo ng pagkakataon na hugasan, para bigyan niya tayo ng pagkakataon na linisin at iayos. Dahil yan po ay isang paghahanda sa kanyang pagdating. Hindi po niya tayo kukunin kung madungis po tayo. Hindi po niya kukunin ang isang tao na punong-puno ang galit o punong-puno ng puot ang kanyang puso. Kaya kung napapakinggan natin na kailangan pala nating magpatawad sa mga nagkasala sa atin, ay kailangan nating gawin. Kasi sabi ng Panginoon, ang mga nagpapatawad ay pinapatawad din ng Diyos. At ang mga napatawad na, sila lamang ang makakarating sa kaharian ng Panginoon. Kaya,
Ngayon, makikita natin yun, napapakinggan natin yun, kailangan po natin gawin. Dahil alam natin na yun ang magiging requirement ng Panginoon para tayo po ay mailigtas. Amen? So yan po, magbantay tayo kung paano po tayo mamumuhay. Magpag-ingatan natin. Paano tayo mag-iingat? Huwag na po natin gawin ang mga kasalanan na ipinapakita ng Panginoon na kasalanan. Kasi parang nakita mo ang sarili mo tapos ay may uling. Okay lang. Wala kang ginawa para ayusin. Okay lang sa'yo na madungis ka. Okay lang sa'yo na may uling ang mukha mo. Amen? So, kailangan po natin magbago, kailangan po natin iwasto ang anumang mali sa ating mga buhay. At inihalin tulad po ng Panginoon ito, ang pagbabantay na ito, sa parang isang tao na lumayo, nagbakasyon sa malayo, pero binilin niya yung kanyang mga alagad, yung mga kasambahay niya. Sabi niya, "Oh, ikaw, Maria, dito ka sa kusina, linisin mo ito habang wala ako. Ikaw naman, Pedro, ayusin mo yung mga tanim ko habang wala ako. Ikaw naman, Juan, ayusin mo yung bukid ko habang wala ako." Sabi niya. Babalik din siya. Ang problema, hindi nila alam kung kailan babalik yung kanilang amo. Kaya yan, ang sabi ng Panginoon in verse 36, kung ganun ang sitwasyon nating lahat, na mayroong ibinigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin, huwag nating hayaan na, sabi niya sa verse 36, Mark 13:36, huwag nating hayaan na dumating si Kristo at datnan niya tayong natutulog. Ano ang sinasabi? Ano ang ibig sabihin ng natutulog? Natutulog, ibig sabihin, wala tayong ginawa. Sa ibinilin niya, sa lahat ng ipinagkatiwala niya at ibinilin niya, sa bawat kasambahay niya, ay wala silang ginawa dahil natulog sila. What do you expect? Siyempre, magagalit yung amo, di ba? Magagalit siya, bakit hindi tinupad ng mga kasambahay yung ibinilin niya? Kaya yan, meron na siyang, mateterminate sila, mapapaalis sila sa bahay niya. Ite-terminate ng amo yung trabaho nila at kukuha ng ibang kasambahay. Ganon din po sa ating espiritual na buhay, mga kapatid. Huwag po nating hayaan na datnan tayo ng Panginoon na natutulog. Ang salita po ng Panginoon, yan po ang bilin niya. Lahat po ng ating napapakinggan, every time na nagba-Bible study tayo, yan po lahat ay alituntunin ng Panginoon na kailangan po natin tuparin. Pero sabi ng Diyos, huwag nating hayaan na darating ang Panginoon na wala tayong ginawa sa lahat ng ibinili niya. Bakit? Di bali, pastora, kasi konti lang, may ginawa naman akong konti. No, hindi pwede ang konti. You know, simple disobedience is disobedience. Simple na hindi pagtupad ay kasalanan. Amen? At sabi ng salita ng Panginoon, hindi yung nakakakilala lang sa Diyos at tumatawag sa Diyos ang maililigtas, kundi ang gumagawa sa kanyang kalooban. Kaya importante po na madatnan tayo ng Panginoon na ginagawa natin ang kanyang kalooban. Alam niyo po, kapag nadatnan tayo ng Panginoon na ginagawa natin yung kalooban niya, ginagawa natin yung mga alituntunin niya, ay malulugod siya sa atin. At sasabihin niya, "Well done! Napakasipag ng aking mga anak. Napakasipag ng aking mga alagad. Halina kayo. Sama kayo sa akin. Pupunta na tayo sa aking kaharian." Hallelujah! Sana yun po ang hangarin ng bawat isa sa atin na mapakinggan natin, di ba? Kesa yung meron din siyang sasabihin na isa pa. Sasabihin niya sa iba, "Lumayas kayo sa aking kaharapan, kayo na mga kampon ng demonyo." Bakit tinawag niyang kampon ng demonyo? Yung who are evildoers, gumagawa ng mga masasama, gumagawa ng mga mali. Sabi niya, "Lumayas kayo sa aking kaharapan." Sabi niya doon sa ibang tao, ay kasi wala silang ginawa. Hindi nila ginawa yung kanilang mga napapakinggan. Amen? Kaya sana po, yung desire po natin is yung mapakinggan natin is yung well done. Yan! Kayong mga tapat kong alagad, napakasisipag ninyo na ginagawa ninyo ang aking mga alituntunin. Yun po sana ang hangarin ng bawat isa na mapakinggan. Pero hindi po natin yan mapapakinggan kung hindi po tayo susunod sa mga kalooban ng Diyos. Amen? Ano pa? Sa Deuteronomy chapter 4 verse 9, meron din tayong makikita dito.
Sabi natin kanina, sa ating paghahanda, dapat nananalangin tayo, magbantay tayo at manalangin. Ano? Stay awake. Ano pa? Dapat magbantay tayo na alerto para hindi tayo datnan ng Panginoon na nakatulog sa kanyang pagdating. Kasi ang tulog, maiiwan. Ano pa ang makikita natin na gagawin natin bilang paghahanda? Sabi niya dyan sa Deuteronomy chapter 4 verse 9, mag-ingat kayo, huwag ninyong kalilimutan ang mga bagay na inyong nakita na ginawa ng Panginoon. Kailangang manatili ito sa inyong mga puso habang nabubuhay kayo. Ibig sabihin ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Yan. Sabi niya dito, be watchful, not forgetting what God has done. Mag-ingat kayo, sabi niya, magbantay kayo, pero huwag ninyong kalimutan ang mga ginawa ng Panginoon sa inyong buhay. That's why very important po ang pagtitestimony. Yan, nagagalak po kami every time na may nagtitestimony po sa inyo during your presentation. Nagsasabi na napakadakila at napakabuti ng Panginoon. Nabibless po kami dahil yan po talaga yung purpose natin. Tayo po ay nagba-Bible study para mabago po ang buhay ng bawat isa, para makita po natin ang liwanag ng pagmamahal ng ating Panginoong Yesus. Kaya every time na merong nagsasabi na nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakilala ko siya, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil itinutuwid niya ang aking buhay, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit napakasama ko, napakagrabe ng kasalanan na ginawa ko, pero niyakap pa rin ako ng Panginoon at binigyan pa rin niya ako ng pag-asa. Kapag merong nagsasabi ng ganyan, nakaka-bless po sa amin. So how much more si Lord na nakikinig? Kung tayong tao ay nalulugod tayo at nabibless tayo at natutuwa tayo na may nagsasabi na napakabuti ng Panginoon, how much more ang Panginoon na nakikinig sa sinasabi mo? Alam nyo, kapag ang Panginoon, if we please God, God can open the floodgates of heaven. Bubuksan niya ang durungawan ng langit para sa iyo. Kaya wag po tayong mahiya. Huwag kayong matakot na mag-testify. Huwag, kahit hindi dito sa Bible study natin, kung ano tayong pagkakataon, kahit sa ibang kasamahan ninyo, sa mga kasama nyo sa selda, kahit parang hindi sila naniniwala, or kahit hindi nila pinapakinggan, sige pa rin, ituloy natin na i-testify kung gaano kabuti ang Diyos. Kasi every time na sinasabi mo ang kabutihan ng Panginoon, hindi mo lang alam, kumikilos ang Diyos, gumagawa ng milagro para sa iyo. Magugulat ka na lang, sasabihin ang pangalan mo, darating si Sir Warden, darating si Sir Jail Officer, or si Ma'am Jail Officer, tatawagin yung pangalan mo, at sasabihin sa iyo, pwede ka nang lumaya. Sino pong nagpalaya sa akin? Oh, ang Panginoon. Amen? Alam nyo, hindi imposible, kahit nagaano kasama ang ating nagawa, kung napakatindi naman ng ating pagkapit at pananampalataya sa Diyos, hindi po imposible na i-erase ng Panginoon ang kasalanan mo. Meron ngang isang tao na sintensyahan siya ng 101 life sentences. Dahil sa dami ng pinatay niya, kada isang patay, 101 life imprisonment. Isang patay, 101. Hanggang sa naka-accumulate siya ng ilang beses na 100 life sentences. So, ilan lang ba ang buhay natin, di ba? So, ibig sabihin, kahit patay na siya, nag-rot na yung katawan niya, nakabilanggo pa rin siya sa ilang taon dahil sa kanyang kasalanan. But you know, mga kapatid, nung nanampalataya siya ng tunay. Talagang kumapit siya sa Panginoon, talagang nagpakumbaba siya sa Panginoon, at talagang tinalikuran niya ang lahat ng kanyang ginagawa, hindi niya binalikan. Alam niyo yung 101 times na life sentences, naging 6 months lang. After 6 months, pinalaya siya. At ngayon na po ay alagad na po siya ng Panginoon. Siya na po ay isang pastor. Kaya mga kapatid, may pag-asa ka. May pag-asa ka. Huwag mong tuldukan ang buhay mo. Huwag mong sabihin na,
Nakagawa na ako ng mali, kaya mali na lahat ang mangyayari sa buhay ko. Kaya gagawin ko pang mas masama ang buhay ko kasi wala na akong pag-asa. Walang naniniwala sa akin. Nai-experience po, nakikita po namin, ang isang struggle po ng ang isang PDL or isang bilanggo na lumalaya, parang hindi sila natatanggap ng lipunan. Pero ito mga kapatid, if in case palalayain kayo ng Panginoon anytime, at hindi kayo tanggapin ng lipunan, tandaan ninyo ito, tanggap kayo ng Diyos. Ano man ang nakaraan ninyo, hindi man kayo matanggap ng pamilya nyo, dahil parang masama pa rin kayo sa kanilang paningin. Hindi man kayo matanggap ng lipunan, dahil sa inyong mga nagawang kasalanan. Manalig kayo at magpatuloy kayong maglingkod sa Diyos, dahil tanggap kayo ng Panginoon. Ang mas mahalaga, alam nyo dito sa mundo, sa tao, mahalaga ang appreciation ng tao. Pero tayo po na nakakakilala sa Diyos, ang mahalaga sa atin is yung appreciation ng ating Panginoon. Kahit itakwil tayo ng mundo, tandaan natin ito, ang Panginoon tinubos Kanya sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Yan ang presyo mo. Napaka-banal na dugo ng Diyos ang tumubos sa iyo, kapatid. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Amen? Kaya paghandaan mo. Huwag mong sabihin na, hindi kami dadalhin ni Lord sa kaharian niya kasi PDL kami o nagkasala kami. Hindi. Alam niyo, sa harapan ng Diyos, walang malaya, walang PDL, walang malayang tao. Haharap tayong lahat sa Kanyang harapan. Kahit PDL ka, kung matapat kang maglilingkod, baka mauna ka pang akyat sa Kanyang kaharian. Kaya huwag po tayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid. We need to watch with hopefulness. Magbantay tayo na may pag-asa. Magbantay tayo na may pagtitiwala sa ating Panginoon. Huwag kang mawalan ng pag-asa, huwag kang mawalan ng pagtitiwala sa Panginoon. Kahit ano pa ang sabihin ng tao, kahit sabihin na ikaw ay masama, pero huwag mong pakinggan. Ang pakinggan mo ay yung sinasabi ni Lord na lumapit tayo at magpakumbaba at tatanggapin niya tayong muli. Amen? Kaya mga kapatid, huwag po tayong mawalan ng pag-asa and magbantay po tayo na may pasasalamat. Every opportunity na tayo po ay nandito sa Kanyang presensya, sa pagba-Bible study po natin, ay ipagpasalamat po natin, mga kapatid. Every time na bumabangon ka, kahit nasa loob ka ng bilangguan, magpasalamat po tayo. Dahil dyan po nalulugod ang Diyos, na kapag ang isang tao ay marunong magpasalamat, ay bibigyan pa tayo ng mas maraming biyaya ng Diyos. Amen? Tignan ninyo, kapag kunwari, binibigyan kita, tapos hindi ka man lang nag-thank you, ay wala na, hindi na kita bibigyan next time. Kasi hindi ka marunong mag-thank you Di ba? Pero kung sa konting bagay, ay thank you po. Tapos sa konting bagay ulit, thank you, kahit na simple, kahit na second hand, or nagamit na pwede mo pang gamitin, ay thank you. Yung nagbibigay, mas magbibigay pa. Kung nung una yung binigay niya sa'yo ay second hand, nagamit na niyang damit, for example, sobrang pasasalamat mo. Next time na magbibigay siya, brand new na. Kasi, mapagpasalamat ka Di ba? Ganon din po ang Panginoon, mga kapatid. Kung marunong tayong magpasalamat at magpuri sa Kanya, in small things, God will trust us with bigger things. And hindi po imposible sa Panginoon na gumawa ng milagro sa buhay ng bawat isa sa inyo. Kaya wag po tayong titigil sa paglilingkod, magpatuloy po tayo, maging malaya ka man, palayain ka man ng Panginoon mula sa bilangguan, magpatuloy ka na maglingkod sa ating Panginoon. Wag na po tayong bumalik muli sa kasalanan. At alam ko po mahina po ang katawan natin. The flesh is weak, sabi nga. Pero kung magpapapuspos po tayo ng Espiritu Santo ng Diyos, and we believe in the Word of God, and we keep holding on to the Lord Jesus Christ, magiging malakas po ang ating laman para i-resist ang anumang temptation na galing sa demonyo. Amen? Hallelujah! Palakpakan naman po natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord! Praise God! At sino po yung gustong pagpalain sa kanyang paghahanda sa pagdating ng Panginoon? Ayan! Sige, itaas lang natin ang ating mga kamay at tayo po ay mananalangin.
Hallelujah! Salamat po, Panginoon, sa mga salita na aming napakinggan, O Diyos. Salamat po, O Lord, dahil alam namin na kahit ito ay sa pamamagitan lamang ng online or sa pamamagitan ng TV lamang, Panginoon, na nakikita ng mga kapatiran at napapakinggan ang mga salita mo. Alam namin, Lord, that your power will continue to penetrate the lives of your people, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita at dalangin namin, O God, na ikaw ang kumilos sa buhay ng bawat isa, sa aming pagbabantay, sa aming paghahanda, Panginoon, para sa iyong pagdating. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging tapat sa iyo, maging mapagpakumbaba, Panginoon, at maging alerto, Panginoon, para po sa ganon, mabantayan po namin ang pamumuhay namin habang hinihintay ka namin, O God. Salamat po, pagpalain mo po ang lahat ng mga PDLs, O God, 10 ng mga officers at mga wardens, Panginoon. Salamat po, at even yung mga pamilya nila, O God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.